Magandang umaga po. Nasira po yung coffee maker namin. Kaya nandito ako sa Walmart ngayon. Naghahanap ng kapalit. Alang niya ang mamahal. Nakikita ko. See? Mga 6,000 pesos na yan. Ayan namang isa yan. Mga almost almost 10,000 pesos na. Isang taon lang ang itinagal ng coffee maker namin. Ito maganda sana, 79, kaya lang ayaw ko niyan. Pwede na to, 27. 2,500, 3,000. Oh, ganito yung ginagamit namin ngayon na nasira. Meron sa baba yun, no? Okay. Hindi ako naniniwala dyan. 5 cups. Parang nag-iisa siya. Magkano kaya ito? Ito pala yung ginagamit namin ngayon. Ito. 33. Aldi na. Ito na lang 23 ko. Kunin ko. Magkano kaya itong isang to? Walang nakalagay. 5 cups din itong isa na ito. 1 year warranty. Hindi ko mabasa. Hindi ko dala reading glass ko eh. Isa 24. Ito na lang. Titingnan ko to. Okay to. Bibili ka ng 33 tapos hindi isang taon lang itatagal. Meron kaming isa tumagal halos 5 years. Nabasag lang yung pot kaya pinalitan namin. Okay, titingnan ko kung magkano yun. Gahanap ako ng price checker at yun na lang mura ako kunin ko. Kaya ngayon ang bilis masira ng mga gamit ngayon para bili ka ng bili. Magugulang na mga manufacturer. May mga ano pa dito, di kuryenteng kalan. Maliit lang po yung Walmart dito sa malapit. Pwede nga pong lakarin lang. Malapit lang sa bahay. Pero kung may dala-dala kayong katulad niyan, malalaking box, maglalakad kayo, mahirap. Alam nyo naman, baka may tumawag pa ng pulis, baka akalain ninakaw. Kasi bihira yung naglalakad dito na may dala-dalang mga ganyan. Halos wala kayong makikita. Lahat nakasasakyan. Okay, babalikan ko po kayo at checking ko po muna yung price nung nakita ko. Nakauwi na po ako at testingin ko po itong yung kinuha ko, yung pinakamura lang. Kasi yung ginagamit namin, ayan o. Kano yan? 35. 35 tapos 1 year lang, ayan, ayaw na. Kaya testingin ko po itong bago. Ano pa to? Yeah, 15. Kulang-kulang 15. Kaya babalikan ko po kayo pagka po nire-rinse ko na. Okay na, nire-rinse ko na. Mamaya gagawa na akong kape. At hindi pa kami nagkakape. Malapit lang naman po yung Walmart dito sa bahay.
Sabi ko nga kanina pwedeng lakarin pero alanganin pag may dala. Tsaka mabait po yung Walmart doon sa ano, yung ibang Walmart. Katulad nung napuntahan ko doon sa Walmart sa West Sacramento. Naghahanap sila ng resibo pag lalabas ka na ng Walmart. Ngayon, ang napansin ko, nung papalabas na ako, may binili ako. Yung isang beses nagpunta ako doon. May nauna sa aking isang babae na may binili rin. Yung ngayong bantay doon sa ano, yung greeter, hindi siya hinanapan ng resibo. Kasi yung ibang Walmart nga naghahanap. Dito sa amin, hindi. So, hindi ko iniready yung resibo ko. Kasi nakita ko, hindi niya hinanapan ng resibo yung naunang lumabas na babae na may binili din eh. Kung wala ka naman binili, hindi ka nila hahanapan ng resibo. Dire-diretso ako. Pinigil ako ngayon ng matanda. Yung greeter. Can I see your receipt? Sabi ko, oh wait. Akala ko nga hindi niya hanapin. Parang naano ako ngayon. Sabi ko, oh, welcome to America. Only in America. Sabi ko gano'n. Nahanapan ka ng resibo pag may binili ka. Sagot sa akin ng matanda, well, we do what we do here in America. If you don't want it, go back where you came from. Pero kaya ko lang naman po nasabi yun dahil yung greeter, puti. Yung naunang babaeng lumabas sa akin, puti din. Hindi niya hinanapan ng resibo. Pero ako, iba na ang kulay ng skin ko, hinanapan niya ako ng resibo. Ganyan po ang buhay dito sa Amerika. Nakakalungkot, pero yan po ang katotohanan. So, hindi na ako sumagot, hindi na ako nagsalita. Kasi alam ko na kaagad kung ano siya. Pinakita ko na lang yung resibo ko. Tapos, tiningnan niyang mabuti talaga. Kung nagtali dun sa daladala ko. Tsaka niya ibinalik sa akin. Ayun, umalis na ako. May mga ganun pong Walmart dito. Alam niyo na kung ano ibig kong sabihin. Ayoko sabihin yung word. Pero alam niyo na yon. Kaya dyan po kami ingat na ingat. Ibang-iba po sa Canada. Lalo na ngayon, panahon na to. Nakakalungkot, nakakatakot. Pero that's life. May kapalit ang bawat ano. Kumbaga, hindi palagi masaya. Hindi palaging ano. Pero yung pong Walmart dito sa amin, mababait po mga tao. Kahit puro puti sila. Mababait sila. Very ano. Kaya kahit maliit, hindi sila yung napunta ko doon sa Westsack, talagang banlaki yun. Pinakamalaking Walmart ko na napuntahan. Kaya naingganya akong pasukin at bumili kasi nga ang laki, ang daming choices. Tapos ganun naman pala sila doon. So, hindi na ako babalik doon. Dito na lang ako sa Walmart namin kahit ko konti ang choices, kahit maliit. Very nice ang mga tao. Orangevale, Walmart. Napakabait ng mga tao. Mamaya po pagka tapos kong i-rinse nito ay gagawa na po ako ng kape. Magdidilig lang po ako ng halaman sa harapan at babalikan ko po kayo pag nagkakape na ako. Ano po, sinalangan ko na po ng kape at bago ako magdilig para maya-maya sa break time ko may kape na ako. Hehehehe. Isang simpleng buhay sa araw ng ngayon po ay Tuesday. Paggising namin, paggawa ng kape, ayaw umandar ng coffee maker. Nagpanik kami. Coffee is life. Well, ganun talaga. Makakatsamba ka na at least isang taon. Isang taon mahigit. Sabi, oh yeah. Oh no, hindi pa. Wala pang isang taon. Kasi nabilin po namin to ay nung nagbakasyon dito yung mga hipag ko from the Philippines.
Nagbakasyon dito ng 1 month yan. Kasi maliit lang yung kapihan namin dati, ganyan. Kami lang mag-asawa kasi nung dadating sila, pinalitan namin ng ganyan. Ng malaki. Ngayon, di ko makita kung saan ko naitabi yung dati namin. Kaya, pilitan akong punta ng Walmart. Kasi ganito lang kaliit yung dati namin. 5 cups. Ito, 12 cups. Yan, yung nasira na yan. Pinalitan nga namin ng malaki kasi may dadating kaming mga bisita from Philippines. Kita nyo naman, sa Pilipinas, nagbabakasyon dito kami. Hindi makabakasyon sa Pilipinas. Okay, magdidilig po muna ako at babalikan ko kayo pag nagkakapi na ako. Po ako ng sidewalk. Ayun ang extension ko pa. Wala akong battery na blower kasi mahal. May nagkalat po dito. Ayan, kita nyo naman yung mga kalat dyan sa sidewalk ko. Galing po doon sa bahay na yon, tinapon niya lahat sa kalsada. Bagong lipat po yan. Good morning. Good morning. Bagong lipat po yan doon sa dito. Siguro mga 2 months. 2 months pala nilang kalilipat, dumaan yung neighbor ko, nilalakad niya yung aso niya. Tapos si Bud nandito. Ayan. Friend po namin yan. Ayan, dyan, oh, ang daming kalat, oh. Loko. Tinapon lahat sa street yung mga nilinis niya sa front ng bahay niya. Nagagalit pati tuloy ito. Itong neighbor namin na to. Yan, neighbor namin na yan, yung son-in-law niya, chief of police ng Sacramento. Hindi nila sinasabi, sa iba namin nalaman. Sa mga Pilipino, nakabandera na kaagad yung ano na yun. Pinagsasabi na kaagad. Wala silang sinasabi. Ang tagal na namin silang neighbor, mga 11 years na siguro. Wala silang sinasabi. Ang nagsabi sa akin yung kadaldalan, kaibigan at kainuman kong pulis na ang son-in-law nito, hepe nila, buong Sacramento, 3rd highest paid state employee ng Sacramento. Wow, napaka-humble nila. Kaya maglilinis po muna ako at nakadilig na po ako ng halaman at nagkakapi na po rin ako. At babalikan ko po kayo pagka blower ko ng sidewalk. Ayan na po, nalinis ko na po yung part nitong neighbor namin. Ito, mabait po sa amin to kaya tsaka matatanda na po sila, hindi na po nila kayang gawin to. Kaya sabi ko sa kanila, wag na nilang problemahin, ako na bahala. Tsaka alam nyo na, hindi natin alam, balang araw kailanganin natin ng tulong nila. Mga connection. Ayan na po yung mga naboblower ko ng mga damo. Hey Ron! Ayan yung neighbor naman namin na isa na ano. Ayan ang ginagamit ko. At pahipahinga po muna ako. Yun naman tatay ni Erin, itong neighbor namin. Ayan, ando doon. Every week naman pumupunta yan, nililinis yung bahay ng anak niya. Retired na rin po yan, yung tatay niya. Kagalit na naman yun. Ay, baka po marinig yung music, papatayin ko po muna. Malinis na po. Kung nakikita ninyo, pasalubong ako sa liwanag ng araw. At magliligpit na rin po ako ng mga ginamit ko. Dinamay ko na rin yung driveway ko. Pag nakita yan ng neighbor namin, lilipat na naman dito yan. Ang tagal ko bago natapos. Napot akong 2 oras. Dumaan si Rick, daldalan. Dumaan si Ron, daldalan. Lumabas si Bud, daldalan. Ubos na naman ang English ko. 3
Tatlo yung nakalaban ko sa Inglisan. Sus Mariosep. Okay. Magkakape na po ako at maraming salamat po sa pagsama ninyo sa akin sa araw na to. Isang simpleng araw ng Miyerkules. Walang kaplano-plano, walang mag-video, walang binalak. Biglang nakapag-video na kasi nasira ang coffee maker. Sabi nga nila dito, kung sa atin rice is life, dito naman po coffee is life. Ayun na, i-recycling ko na kasi gumagana na. Dito po ang garbage, green waste, recycling. Sinindadaan. Garbage, recycling, green waste. Hindi po pwedeng paghalu-haluin. Pero sabi nga ng Diyosawa ko, every month tumataas daw ang utility bills. Kasama po dyan yan, yung bayad. May bayad po yan. May kinokolekta ang gobyerno dyan. Baka marinig yung music. Lilipat muna ako dito sa kabila. Kaya sabi namin, kung saan mo maibato, doon mo na lang ibato. Bahala na silang mamili. Total, ilang beses na silang nagtataas ng presyo. Wala man lang silang kaabi-abiso. Tataas ng $5, tataas ng $7. Last month, tumaas na naman $3. Before nun, $5. May isang $7. Every month, tumataas. Di dagdag nila dun sa pasusweldo nila magsosort ng mga garbage kung ganun ang gagawin nila. Kaya marami na ring tinatamad na mag-segregate ng ng garbage, green waste, tsaka ng recycling. Dahil sa ginagawa naman nila. Panay sila kolekta ng pera. Tapos wala pang abi-abiso yun. Ganyan po ang nangyayari pagka hindi nakakapagkape. Pagka po nasisira ang coffee maker. Grumpy. Unang napagtripan yung Walmart. Yung bantay sa pinto. Sumunod yun namang ano ba tawag dyan? Sacramento. Kalimutan, may tawag sa department na yun ng Sacramento eh. Nakalimutan ko, nandun sa fridge. Pati schedule nandun. Every may binibigay sila. Well, ganun talaga. Ganyan ang buhay. So, maraming salamat po ulit sa pagsama ninyo. Buwa. Goodbye po yun. Goodbye. Abua sa French. Adios sa Espanyol. Sayonara sa mga Hapon. Nakalimutan ko sa Italy. Kalimutan ko na yung mga iba-ibang natatandaan ko ng mga lengguwahe. Ingatan po natin mabuti ang mga sarili natin at ang bawat isa. At magkakape na po ako at magbe-breakfast na ako. Mabuhay!